Maaga pa nga lang is nagbiyahe na kami dahil 3 hours nga ang biyahe namin sa pupuntaan namin ngayon. Kahit nga 3 hours ang biyahe, hindi rin naman masyadong nakakaanip dahil sa ganda ng view sa daan. Pumila na nga rin kami agad dahil nakita namin na medyo mahaba nga ang pila. Medyo nakaka-disappoint lang dahil late pa din pala namin pumila kahit nag-avail na kami ng ticket sa online. Diba kasi ang sense na pagbili mo ng ticket sa online kung pipila ka pa din. Anyway, pumasok na nga kami agad para masulit ng mga bata. Pagpasok nga, libo munang tumawid ng hangin bridge before ka makarating sa mga activities sa loob. Biruin nyo guys, dito sa Canada, yung mga hangin bridge na ganito, mga tourist spot na nga. Kahit nga pangalawang beses ko nang makarating dito o tatawid dito sa hangin bridge na to, nakakatakot pa rin. Dahil habang palapit ka ng palapit dun sa gitna, para ka talagang inuugat, dinuduyan. Ang technique lang dito guys, para hindi kayo matakot, wag lang kayong tumingin sa baba. Dahil kung titingin talaga kayo sa baba, lahat ng uurong sa inyo, uurong talaga sa takot. Lumalaglag yan ha. Lumalaglag yan ha. Wala lang tayo mamaya doon sa bungad lang kahit lang. Oo, parang hindi ko kaya ah. Who wants to hold this one? Ha? Oh my God. Dong, kaya mo ba yan? Ito nga ka yun. Ito nga sa likod. Parang nakakausap. Nakakatakot. Kaya nalabag ka.
Tahimik ni Mama. Ha? Tahimik ni Mama. Kasi naiinis ako dito sa nasa. Nainis na nga ako dyan guys dahil may tao dito sa likod na tumatalon-talon pa nga. Okay lang naman na gawin niya yun, kaya lang meron nga kami mga kasamang bata na lalo ang natatakot dahil nga lalong umuuga itong bridge. At hindi ko na nga lang masita dahil lalo nga akong mahihirapan dahil mag-i-English pa nga ako. Kaya na nga lang hinayaan ko na nga lang at sabi ko nga kila ate siya, bilisan na nga lang din. At pagkatawid nga namin dito sa may hanging bridge, at dito na nga kami dumiretso sa may bouncy net nila. Natatawa na lang ako dyan sa amin dahil parang kami mga matatanda ang mas nag-enjoy. Kahit masakit siya sa tuhod after mga magtatalon dito sa may bouncy net nila. At nung tuluyan na nga nanakit yung mga tuhod namin, nagpunta na nga kami sa next namin na pupuntahan. At habang naglalakad nga kami, nadaan na namin yung zipline, kaya lang sarado dahil nga mausok nung araw na to. Sayang pa man din dahil kasama nga ito sa binayaran namin sa package na kinuha namin na ticket. At hindi na nga kami nag-aksaya ng oras at dito na nga kami sumunod na pumunta sa may coaster ride. Baba! Kuya! Baba! Si Papa? Tig-dalawang rides nga sana kami dito, kaya lang hindi ko na nga nagamit yun sa akin dahil wala nga magbabantay kay Ethan. Nung uulit naman na sana silang sumakay, bigla naman nag-announce na mag-early close nga daw sila dahil nga mausok. Buti na nga lang din is nakasakay pa nga sila bago nga mag-close. Buti nga kamo, maaga kaming nakarating dahil kung hindi, wala ka kaming dadatnan dito. May mga province kasi dito na may wildfire kaya kahit malayo, tinatangay ng hangin yung usok. Kaya naman no choice, kaya tumawid na ulit kami pabalik. Nalungkot nga yung mga bata nung sinabi namin na magsasarado na nga sila ng maaga. Magkaiba nga pala yung daan ng papunta at pabalik. Pansin nyo, wala nga kaming mga nasasalubong. Lalong mas mahirap nga ito at mas mauga pagka nga magkasalubong kayo dito o maraming tumatawid. Buti na nga lang nga itong si Ate Luis at si Aiden kahit nga natatakot naglalakad pa nga rin sila. Tired? I know you're tired. Dahil wala nga zipline, ito si ate, dito na nga lang siya nag-zipline. Lumabas na nga din kami agad para mag-refund ng mga hindi namin naabil ng mga bayad na. At after nun, kumain na nga kami dahil gutom na mga person at pagkayari naman, nabibiyahin na nga kami pabalik. At yun lang naman for today's vlog. See you on day 4 guys. Bye!